Tingin ka rin sa camera. Nahiya. Wala pa si Kuya. Hintayin namin si Kuya. Morning po. Alam mo ba si Lord creative siya? Siya nag-create ng mundo. Sobrang creative ni God at creative ka din bilang anak ni Lord, okay? And Lord, I pray po kay Justin, Lord God, for blessing in Jesus' name and kay Ate Miriam, Lord. And Lord, I pray, Ate, parang sa heart ko, nararamdaman ko na meron kang mga cry out sa family mo na feeling mo what you're doing is not enough pa. Parang may something sa heart mo na gusto mo na masatisfy yung buong family pero parang kulang pa din. Pero sabi ni God, siya yung magpupuno ng lahat ng kakulangan kasi siya yung God who supplies all our needs according to His riches and glory. So, sobrang yaman ni God. Minsan sabi nga ni God, bakit sa Bible to bakit hindi ka nakaka-receive ng blessing? Sabi ni God. Kasi hindi ka nag-aas. Sabi ni Lord, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Sabi ni Lord. And sabi ni God, patuloy kang mag-ask sa Kanya. Patuloy mo siyang hanapin at patuloy kang tumagpo sa Panginoon. Kasi pag inuna mo ang Panginoon, uunahin din niya ang pamilya mo. And everything that you will do, ask God. Kasi parang malimitahan yung distraction, parang malimitahan yung pagkakamali. Parang, Lord, ito ba talaga yung will mo? Not every open door galing kay God. Minsan galing yan sa diablo, yung open door. Alam mo, so kailangan mo talaga ng wisdom from the Lord. I-ask mo si Lord, nag-make sense ba sa'yo yung mga sinasabi ko? Nakukuha mo ba yung mga sinasabi ko, ate? Oo. Kasi hindi lahat ng, kasi ate aalis ka pupunta ka Singapore. Madaming open doors, okay? Pero sabi ni God, not every open door is from me. Hahanapin mo doon, alin doon si Lord sa mga opportunity na dadating sa buhay mo. And kapag doon ka pumasok sa opportunity ni God, tuloy-tuloy yun, lasting yun. Pero pag pumasok ka sa hindi galing kay Lord, madaming pagdadaan ng distraction, nandiyan yung pagkakasala, pagkakamali. Pero sabi ni God, puproteksyonan kita, anak, tumawag ka sa akin, bumalik ka sa akin, mahal kita. Wala daw si Lord sa yung, wala daw tingin sa'yo si Lord na masama, puro kabutihan lang. Ganun kakamahal ni Lord bilang anak. Okay? Sobrang mahal na mahal tayo ni Lord. Kasi ako, ate, madami akong pagkakamali sa buhay ko. Pero sabi ni God, kahit na ang kasalanan mo ay kasing pula ng crimson. Alam mo yung crimson, pinaka-pula siya sa red eh. Yun yung pinaka-pula sa red na banyan. Yung crimson. Kahit na pinaka-pula pa yung kasalanan mo. Pero ang robe mo ay puti sa mata ko. Ganon tayo kalinis sa mata ng Panginoon. Minsan tayo yung tumitingin sa sarili natin na masama. Kasi ang eyes natin ay masama. Pero sabi ni God, alisin mo yung mga scales sa mata mo. At makikita mo kung gaano kabuti yung kinikreate ko sa'yo. Mabuti yung puso natin. Yun talaga tayo. Pero hindi lang natin nakikita kasi dahil sa mundo, pangit ang pagtingin. Okay? Kaya ate, hindi ko alam kung hindi kita kilala, hindi ko alam yung personal life mo, pero I know that it's God na dinivine na mag-meet tayong dalawa. Kasi hindi naman po ako yung kung sinong makita ko, pag-pray ko na lang. Hindi po kasi inaano ko pa din kay Lord kung Lord ipapag-pray ko ba o hindi. Kasi ang tao kasi may preparation yan. Minsan kahit ipag-pray mo, hindi i-receive kung hindi yun yung timing ni Lord. Pero I know na nire-receive mo to kasi this is a divine orchestrated kay God. And I know kailangan ng anak mo i-pray. God will just
amaze you sa mga gagawin pa niya sa buhay mo. Parang mangarap ka pati ng malaki para sa family niya. Parang kasi yung kakayanan mo ganito lang, yung kakayanan natin maliit lang, limitado lang. Pero pag si Lord kumilos, ate, magugulat ka kung paano niya ikakamap yung mga dreams mo. Dream mo magkaroon ng sariling bahay, dream mo magkaroon ng businesses, gagawin ni Lord yan. Si Lord ang magdadala ng mga right connection sa buhay mo para mag-come to pass yung mga prayers mo. Kaya ate, madami kang inaas sa heart mo, hindi mo na sinasabi sa ibang tao yan kasi syempre, baka maka-burden pa tayo sa ibang tao. Pero yung mga prayers ng heart mo, hindi mo pa nasasabi kay Lord, alam na niya kasi God na siya. Sabi ni God, in every detail, sabi ni Lord sa Psalms, yung detail ng buhay mo, gusto kong sagutin. Lahat ng mga detalyeng buhay natin, mindful si Lord sa lahat ng mga pangangailangan natin. Mindful si God sa maliliit na bagay sa buhay natin. Kasi God nga natin siya, siya yung nag-create sa atin. Kung mauunawaan mo lang ate yung Father's love, kung gaano ka kamahal ni Lord, sobra ka talagang maiilag kay God. Kasi mahal na mahal niya tayo. Sabi niya nga, you are perfectly and wonderfully made. Perfectly rinuben tayo ni Lord sa mother's womb, sa ng mama natin, di ba? Doon pa lang ate, tinatawag na tayo ni God na mapalapit sa Kanya. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng magulang natin. Tinatawag na tayo ni Lord na anak kita. Kaya gusto ko ate na hindi ko alam kung magninit pa tayo sometime, di ba? Pero I pray ate na magkaroon ka ng deeper relationship kay Lord. Kasi kapag nagkaroon ka ng deeper relationship kay God, itong mga anak mo magiging mas maayos yung buhay nila. Kahit nasa malayo ka, panatag yung loob mo na may magpoprotekta sa mga anak. Kasi kapag wala kang sandigan, kanino ka sasandig sa tao? Ang tao limited, ang tao nagkakasala, ang tao pwede ka i-betray. Pero kailangan mo ng firm foundation. Sino po ang firm foundation? Si God lang, walang iba. Kahit mga parents natin, hindi natin pwede silang dependent sa kanila. Kasi limitado lang sila, tumatanda sila. Pero sabi ni God, ako ang firm foundation mo. Maski yung mga anak mo, bibigyan ni Lord ng right connections, right friends. Basta malagi ka lang manalangin ate. Kasi yung panalangin ng isang ina, powerful sa kanyang mga anak. Kasi po ako nanay din ako. Alam niyo po ba na ang panalangin natin mga ina, nagpoprotekta talaga sa mga anak natin. So paano po kung ang isang ina hindi po nananalangin? Ano po mangyayari? Yung mga distraction, mas mapapalapit ang mga anak natin sa kanila. At ito po totoo, madami po ang mga tao na nagbabalak ng hindi maganda kasi influence sila ng enemy, ng Diablo. Hindi sila influenced in the Holy Spirit kay God. So, ano yung plano ng Diablo? Makasira, to steal, kill, and destroy. Pero, paano natin yun malilimitahan sa buhay natin? Pag po nag-walk tayo, rightly kay God, pag nag-walk tayo ng kasandigan natin sa Diyos. Sinasabi ko to sa'yo ate, kasi hindi ko alam kung magkikita pa tayo. Parang hindi ko alam kung bakit pinufull tank ka na. Dire-diretso nga eh. Iihi ka lang. Oo nga eh. Iihi ka lang. Pero I know, Hindi, pero nung nakarang araw din yung bago ako mag-flight dito. Kasi nasa Singapore ako, nakita niya rin ako nakaupo sa sa Jollibee na kumakain naman ako. No? Ilang lumapit sa mga babae. makakaya-call out ka na talaga nila to totally surrender sa kanila. Oh, may kumabot. Alam ko niya, ramdaman mo, sabi sa akin. Meron kayo din ang dadaanan, ano? Kaya lang, napaiyak nga ako nun eh. Kung pinagdadaanan, marami po ako pinagdaanan. Siyempre, isa lang single mom. Dahil build na ako eh. Hindi na kagad. Oo. Kailan naman? 4 na taon na. Mahirap pala ito. Alam ko, yung manis para sa mga anak mo na kaya ka maalis. Pero, wala naman, hindi na ako magagawa rito na ano. Hirap din naman kasi yung buhay dito. Kaya wala pa naman, kung may business lang sana, wala rin naman pang ano. Ang puhunan, kaya ano, taga lang din ano. Pero kung mag-open ka ng business, anong plano ng business? Yung gusto ko yung ano, yung dry goods sa sari-sari store. Oh. Grocery, kung gano'n ang gusto ko. Ano yung mga bigas? Sa bigasan, oo. Yun ang gusto ko, maganda yung mga bigasan ang gusto ko. Kasi sa palayan, di ba malami tayong mga ano dyan, mga farm? Oo. Oo, dati meron din kang pero wala na, Sa tingin mo, pinagpang na rin. magkano yung capital na kailangan mo na dapat mong ituloy kung gusto mo mag-business na din? Kailangan kahit, hindi naman, wala naman magsimula sa malaking halaga, di ba? Kahit sa maliit lang na ano. Siguro mga magkano lang. Hindi ko rin alam kung may 50,000, dahil ko ka ng pwesto, kung ano yun. Ang pwesto madali lang yan kasi sa province, mas mura ang rent kaysa sa dito sa city. Oo. Di ba sa inyo, marami pa? Meron naman siguro doon, pero madami na rin kasing ano doon eh. Eh, di ba, kung kanya-kanya naman daw supet, di ba sabi? Oo. Pero ilang years contract? Every 2 years. Every 2 years naman ako. Nagtagal lang ako ng 4 years kasi napagamutan ako ng COVID. Tapos sabi rin ko, kaya 4 na taon ako din nakawilin. Sige ate, ganito. Mag-plan ka. Mag-plan ka, every sahod mo kasi for 2 years, di ba? Mag-plan ka. Siguro,
5,000 isa-save ko. 5,000 every month mag-savings ka sa na hindi mo makukuha. Okay. Huwag mong ipapasavings sa kamag-anak mo. Baka Hindi, makapit. hindi. Kasi yung pangalan ko, kung magka-college, kulay yun na rin eh. Ngayon, wala na. Oo, yung, hindi, oo. Tapos ano eh, matalino siya eh. Wow. Nakapasa sa may sa LSU. Tapos, wow. gumawa din sa PUP. Oo, galing. Oo. Libre naman ang pag-aaral sa LSU. Di ba? Oo, libre na. Pero PUP ang ano eh. Pag nakapasa sa yun na nung PUP ano? sa Manila? sa Manila. Santa Mesa? Santa Mesa. Yun ang gagawin yung kaibigan ko Oh, ng ano, ng accountancy. Maganda din doon. Engineering gusto. Pero kung sa CLSU, maganda din doon. Engineer, oh, nakapasa sa, yun ang choice niya eh. Yun ang sabi niya, pag nakapasa sa PUP, nakapasa na sa, nalaman niya na nakapasa sa LSU. Pag nakapasa daw siya sa PUP, doon sa PUP. Eh, nakapasa sa PUP, doon daw siya. Babae ba yun? Lalaki. Lalaki. Ayun, lagi mo lang sa pangaralan kasi Manila yun. Oo, Isa dito sa Nueva Oo, Ecija. sabi ko nga Safe yan. dito ko sa dito. Pero kung focus naman siya, kapag kakatiwalaan naman siyang mapihiwalay dito, okay lang. Oo, Kung focus lang siya. Basta anak, focus ka lang. Oo. May-encourage ka. ano naman siya. Yung bait naman niya. Mabait naman din, magmula kinder hanggang ano, hanggang ngayon, hanggang second, hanggang senior, nakaano siya, may pasa, nasa high, nasa ano siya, Sa honors. honor siya. Talino, matalino. Diyan na si kuya niya. Ten.